Hello mga kagabay, welcome back again sa ating channel. And sa previous video natin tungkol sa SSS Uplift, maraming salamat po sa mga nanonood doon at sa mga nag-comments. At isa sa mga tanong na madalas kong nakikita doon sa ating comment section is kung paano kung may problema yung disbursement account, hindi na active ang ating disbursement account na nakalink doon sa SSS, nawala na yung ating ATM, or ang kailangan ng palitan. Kailangan ng palitan yung ating bank account. So, kung meron kayong ganitong mga problema, so this video is right for you. Reminder lang that this video is for educational and informational purposes only. In ang actual processing at requirements ay nakadepende pa rin sa official guidelines at evaluation ng SSS bawat account natin. So, dito po muna tayo sa ano po ba yung disbursement account? So, ang SSS disbursement account ay isang account na ginagamit ng SSS para maipadala ng approved benefit loans, proceeds, reimbursement at iba pang qualified payouts. Maaaring ito ay isang bank account, e-wallet at iba pang payment channel na tinatanggap ng SSS. And that's why importante po na active at updated tama ang ating account details na naka-enroll dito. So narito ang ilan ng mga karaniwang concern. Inactive at closed account na yung bank account, nawala ang ATM card, or na-deactivate. Take note, magkaiba ang ATM card at bank account. Kung ang ATM card lang ang nawala pero active pa ang account, maring replacement ATM card ang kailangan. Mali ang account details, pending o failed ang validation ng disbursement account, hindi pareho ang sitwasyon sa bawat member. Kaya mahalagang malaman muna ang exact concern bago gumawa ng anumang update. And the next is anong gawin natin doon sa ating problema. First, identify kung ano yung ating exact problem. Inactive ba ang account? ATM card lang ba ang nawala? Or may error sa validation? Second, check your SSS account. At kung kailangan ng update, sundin ang current process ng disbursement account at enrollment. Third is double check all your informations bago mag-submitting. Siguraduhin tamang account details at nakapangalan ito sa ating SSS. Siguraduhin tama ang account details at nakapangalan ito sa SSS members. And then last is, kapag hindi pa rin maayos at hindi pa rin na-resolve yung concern online, maaari kang magkipag-ugnayan sa official SSS channel support at bumisita sa pinakamalapit na SSS branch para sa tamang assistance. Remember, every case is different. Ang magiging resulta ay nakadepende pa rin sa evaluation at verification ng SSS. So, para sa reminders lang, para sa mga SSS Uplift na nakasali dito. Bago tayo magtapos, gusto ko sana magbigay ng isang paalala. Lalo na sa mga nanonood sa previous video natin tungkol sa SSS Uplift program. Kung sa tingin nyo ay maaari kayo kabilang sa inasahan na validate para sa Uplift program, magandang i-check din ang inyong disbursement account. Siguraduhin updated ang inyong account information at active ang inyong napipiling disbursement account kung kailangan sa inyong kaso. Mahalaga pa rin na pagiging qualified sa Uplift program at hindi nakabase lamang sa disbursement account. Ang isang qualification ng anumang payout ay nakadepende pa rin sa evaluation, validation, at official guidelines ng SSS. At kung may concern kayo ng ganitong disbursement account, mas mabuti na i-review ito at tapos maaga. Yan po muna yung ating video. So, kung natin kalimutan, mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-click yung notification bell doon sa ating YouTube channel para updated po tayong lahat. Maraming salamat po.